kaibigan, pag-usapan po natin social media and depression and anxiety. May connection po talaga yan. Hindi nyo ba napapansin, lalo na sa kabataan, pag nag-browse ka sa social media mo, after a few minutes, pagka-browse mo, malungkot ka na. Masama na pakiramdam mo. Inis ka na. Bakit? Meron nag-trigger sa'yo doon. Aminin man natin o hindi aaminin, yun na nag-trigger sa'yo. So, minsan, meron mga bad effect ang social media sa atin. Mas malungkot, nakukumpara natin sarili natin sa ibang tao, mas naiinis tayo. Diba? Yan, ang feeling mo, nakaturo sa'yo ang social media. Parang, yung tinitingnan mo, parang, pag may nakita kang magandang bahay, magandang kotse, ay ba't ako walang bahay, walang kotse? Yung isa, ang daming award, ang first honor, lahat. Wala naman masama. Pero kung yung ulit ng ulit, masasabihin mo, bakit ako? Diba? Yung iba, ang gaganda, ang papayat, ang daming mga likes at followers. Bakit ako wala? May diferensya ba ako? May kulang ba sa akin? Ganun nangyayari. Parang ina-accuse ka eh. Diba? Isang technique dyan, dapat alam mo na dahil to sa comparison trap. So, kino-compare mo yung sarili mo, baka hindi mo lang alam, kinukumpara mo sa classmate mo dati sa high school o sa college, bakit siya mayaman, ikaw wala, bakit siya nakapunta sa magagandang lugar, ikaw hindi, 'di ba? So, pinakamaganda, ito po talaga, huwag niyo na lang compare sarili mo, lalo na sa kabataan, huwag mo na compare sa ibang tao. Ang pinaka-comparison mo na lang sa sarili mo 1 year ago. Ano ka ba 1 year ago? Gaano ba karami yung trabaho mo, ipon mo, buhay mo? Ano ka na ba ngayon 1 year after? Yun ang pinaka-best comparison. Sarili mo lang. Okay? Pag sarili mo kinompare mo, better ako than before, mas maayos na ako before, mas marami na akong alam, pwede na yun. Kasi hindi talaga pwede sa ibang tao. Magiging away lang to at bashers lang to mangyayari pag ganyan po. Okay? So, bakit yung iba, dami-daming likes, ang dami-daming love, bakit ako ang konti? Depende kasi. Kung yun na naging trabaho mo, influencer ka, vlogger ka, yun ang gusto mo, di doon ka mag-focus. Diba? Maraming oras ilalagay mo doon, maraming budget, maraming pagod, ay dadami talaga yun. May technique naman pampadami. Pero kung hindi naman yun ang trabaho mo, meron ka sariling trabaho, may sarili kang buhay, may sarili kang negosyo, diba? May negosyo o empleyado ka, di doon ka nagpo-focus. Doon ka tumataas sa company mo. Outside social media, kaiba yung comparison. O, hindi, wala po nakakaingkit doon. Walang kinaiba yung walang followers. Kala nyo lang yon kasi yun na kasi naging linya eh. Di ba? Yun na kasi naging linya. Kanya-kanyang linya lang yan. Pero it does not mean na mas magaling, mas matino, o yung tao kaysa sa isa. Yung iba, binipicture lang, sobra ganda, 'di ba? Sobra saya, pero pagka-picture malungkot na, 'di ba? Kasi hinahabol yung likes eh. May dopamine kasi yan. Mas maraming likes, mas maraming like and love, dopamine, mas masaya pakiramdam mo. Sabi ko, 'di ba, ang dopamine nakaka-addict yan eh. So anong signs na nalulungkot ka na? Yung iba, hindi na kumakausap, o naiinis ka na sa sarili mo, o pati sa pamilya mo, withdrawn ka na, more depression after social media, tingin mo sa katawan mo, batang-taba-taba ako, kailangan mag-diet ako na ibang klase. Diba? Merong bad ways to use social media, may good ways to use. Ang bad ways, yung habol ka ng habol, gagamitin mo to manira, o tingin mo yun na yun. Pag nalulungkot ka, doon ka naghahanap ng happiness. Hindi happiness yun eh, virtual yun eh. Iba ugali ng tao sa social media, iba yung tunay. Social media, nagmumurahan, nag-aaway, nagyayabangan. Sa tunay na tao, hindi naman po pwedeng gano'n. Pag sa tunay na tao, di suntukan na yun. Masasapul ka, di ba? Social media, nakatago ka eh, di ba? Parang kriminal, nakatago eh. Kaya maraming trolls eh, nakatago. So, lahat na masasagwang ugali, doon lumalabas. May good ways naman to use social media. Parang internet. Mas dati kami, pag nagre-research kami, mga Britannic, mga encyclopedia sa library. Ngayon, online na. Mahanap mo yung taong
nakaka-inspire sa'yo, nakakasaya sa'yo, mga role model sa buhay, mga positibong tao, mga heroes, kung kanino ka believe, makikita mo yung buhay nila. Sila na lang i-follow mo. Yung positive ang content. Yung mga nakikipag-away, gusto manira, may agenda para kumita, o yung mga clickbait, kung doon sumasakit ang ulo nyo, di iwas na lang. Ha? Nasa sa inyo naman po. So, meron tayong mga tips, yung mga maganda i-post at hindi maganda i-post sa social media. Para sa akin, sa tingin ko lang mas maganda wag mag-post ng mga kayabangan. Like, oo nga, meron kang bagong bahay, may bago kang kotse, may bago kang jewelry o gamit. Pero, pag pinopost mo kasi yon, lahat nakakakita, lalo na kung public. Diba? Pag nakita ng sobrang hirap, malulungkot lang sila. Mamaya magnakaw pa sila para makakuha lang ng magandang relos. O baka mamaya papakita mo, ang dami-dami mong pagkain, mamahalin. Tapos yung mga ibang tao, ang hirap, di ba? Oo. Kasi magkasama kayo. Ang social media, Facebook, para siya isang sala Nandun kayo lahat. Let's say may pulubi dyan, o walang makain, o na tinamaan ng bagyo. Tapos nandito ka sa tabi niya, kumakain ka, napakasarap, di ba? Parang ganun sa social media. Kaya konting sensitivity, or doon na lang sa mga tao na affected, baka wag nyo na lang i-follow. Yung masyadong nagpapakita ng magagara, magaganda, oo. Hindi po maganda Matitrigger yung iba. Okay? Tapos, isa pa dito, wag na rin mag-stalk. Kung meron kayo inaaway, mga ex-partners o awayin. Sa akin, mas maganda wag mag-bash ng ibang tao, wag manira, kahit masama na yung tao. Bakit? Hindi naman kasi makakatulong. Una-una, binash mo, ano nangyari? Nalubog siya? Napatay ba siya? At anong gusto mo mangyari? Sinira mo siya? Para saan? Lahat ng tao, tandaan nyo, may kanya-kanyang pasan na cross. May cross tayo dinadala. Oo. Kahit kasabi mo masaya ka, isip mo lang masaya. Influencer ka, maraming kang follower, masaya. Kala mo lang masaya. Isip nyo lang yun. Isip nyo lang masaya. Lahat may pinapasan yan. Lahat. Ang Diyos fair naman siya Fair naman siya magbigay ng blessing at mga problemang kailangan natin malampasan. Kaya kung tayo magdadagdag sa iba, ang masasabi ko lang, may karma lagi. Tingnan mo, yung mga naninira, after a time, sige, nagmamayagpag. After 2 years, sila naman masisirain. O, paano nanira dati? Kaya mabilis din sila siraan. May karma talaga doon. So, panandalian lang yung nagiging panalo nila. Iwas sa comparison trap, huwag nila manira. At sana, huwag magpo-post pag galit or emotional. So, pag galit ka mamaya, meron kang post na pagsisisihan natin. Sana po nakatulong tong video para maging less depressed at tamang paggamit ng social media. Salamat po.